Tinutukan ni Victoria Tulad. Ito ang mga mugshots ni Mark Anthony Fernandez ilak sa mana matapos siyang maaresto dahil sa pagdadala ng 1 kilo ng marijuana. Ang 37 taong gulang na aktor at minsang teen idol, mistulang ordinaryong suspect, nakapolo at basketball shorts at rubber shoes ng madakip. Sa Station 6 ng Angeles City Police, naabutan namin ang nakaposas pang si Mark Anthony. Ayon sa Chief of Police, natsyempuhan nila ang aktor sa isang checkpoint sa Barangay Virgen de los Remedios, Angeles, Pampanga kagabi. Pinahinto raw si Fernandez dahil wala umano ang harapang plaka ng kanyang dilaw na sports car. Pero nang sinisilip daw ang looban ng kanyang kotse, may napansin daw ang pulisya sa passenger seat. Yung isang tauhan natin, visual check kasi. So nakita niya mismo yung marijuana, ma'am, kasi malaki eh. Tsaka yung liliit, di ba? Nandun sa mismong kotse niya, doon sa may passenger seat. Dito na raw biglang pinaharurot ni Mark Anthony ang kanyang sasakyan, kaya hinabol siya ng mga pulis. Kinailangan pa raw barilin ang gulong ng kotse ng aktor para lang mapahinto ito sa San Fernando, Pampanga. Sa istasyon ng pulis, makikita nga na flat ang 3 gulong ng kotse ng aktor. Sa loob daw ng sasakyan nakuha ang nasa 1 kilo ng marijuana. Pero sabi ni Mark Anthony, hindi sa kanya ang marijuana. Basta may naglagay po sa kotse ko. Hindi ko alam. Umalis na po kayo bigla? Kaya umalis na po ako. Oo. Akala ko po, since na marijuana lang po yun, at hindi naman po kayo nagbebenta, kumbaga, alis, baka pakawalan ako. Pinabulaanan naman ng mga pulis na tinaniman nila ng marijuana si Mark Anthony. Lumabas na nanggaling pa sa Parañaque ang aktor. Aminado siyang dumayo siya ng Angeles City para bumili ng marijuana mula sa isang Francis. Ginagamit daw kasi niya ito para raw pangontra sa sakit na cancer na ikinamatay ng kanyang amang si Rudy Fernandez. Wala pang patunay na napipigil o di kaya'y nakokontra o nagagamot ng marijuana ang cancer. Alam ko po nalilegalize sa halos buong mundo na yata. Tapos ganito, medical purposes siya. So ako po, lalo na po nung lumabas yung sa mga sigarilyo may picture, kinakabahan po ako magka-cancer. Dahil nagka-cancer po ang tatay ko, ginagamit po ito para pangontra cancer. Pero wala po kayong nararamdaman kahit na anong sakit naman? Meron po akong rayuma, bata pa lang po ako. Tapos nag-yosit din po ako dati. So binabawasan ko po yung sigarilyo. Yun po yung ginagawa kong pamalit. Sa ilang bansa sa mundo, legal ang paggamit ng medical marijuana, tulad sa Australia, Canada, Italy, Poland at Puerto Rico. Sa Pilipinas, hindi ito pinapayagan ng batas. Giit ni Mark Anthony, bumibili lang siya para sa sarili at hindi nagbebenta ng marijuana. Gayunman, sa ilalim ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang posesyon ng 500 gramo o higit pa ng marijuana ay pwedeng maparusahan ng life imprisonment hanggang kamatayan at ng multa mula 500,000 hanggang 10 milyong piso. Umaasa raw ang aktor na makakalaya pa at kung sakali ay mangingibang bansa na lang daw siya. Doon na po ako titira kung saan po siya legal para hindi po ako makaperwisyo o maka-violate. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Habang buhay na pagkakabilanggo ang posibleng parusa kapag napatunayang nagkasala yang si Mark Anthony Fernandez. Naluha naman si Mark Anthony nang makaharap niya ang kanyang nobya kanina. Mula sa lungsod ng Angeles, nakatutok live si June Veneracion. June, mabigat ang reklamong isinampa ng Philippine National Police laban kay Mark Anthony Fernandez. At habang buhay na pagkabilanggo ang maaari niyang kaharapin kapag napatunayan nagkasala siya sa batas. Naiyak si Mark Anthony Fernandez nang makausap ang kanyang live-in partner nang dalawin siya sa kulungan. Nagdilin ang aktor sa kanyang partner na alagaan ang kanilang kapapanganak lang na sanggol. Pero bukod sa ka-live-in, hindi pa natin nakikitang dumadalaw ang kanyang inang si Alma Moreno o ang kanyang mga kapatid. Pinayuhan daw si Moreno ng kanyang doktor na magpahinga na muna makaraang tumaas ang blood pressure nang mabalitaan ang nangyari kay Mark Anthony. Bukod sa nasa 1 kilo ng marijuana na naunang nakuha kay Mark Anthony, may nakuha pang ilang piraso ng marijuana nang eksaminin ng SOCO ang kanyang sasakyan kaninang umaga. Pero hanggang kanina, pinanindigan niya na tininaman lang siya ng 1 kilong marijuana ng mga pulis na humuli sa kanya. Konti lang po yung dala ko nun. Tapos biglang may naglagay po ng 1 kilo po dun sa kotse ko. Nung tumigil ako. Konti lang yung dalawa. Opo.
Tapos may naglagay po ng 1 kilo dun sa loob ng kotse ko pagtigil. Hindi ko maalala po kung sino. Police? Isa po sa humuli sa akin. Basta yung sa amin po, legal na trabaho yun, legal na operation. Medyo nanginginig nung nakuha siya kasi nagipaghabulan nga. Sumailalim na sa drug test si Mark Anthony. Nagpositibo siya sa marijuana pero negatibo sa shabu. Pagkatapos makuha ang resulta ng drug test, nakaposas na dinala sa piskalya ang aktor at isinailalim sa inquest proceedings. Sinampahan siya ng PNP ng reklamong transportation of illegal drugs, possession of illegal drugs and paraphernalia, at use of dangerous drugs. Ang pinakamabigat dito ay ang transportation of illegal drugs na may parusang habang buhay na pagkabilanggo at multang hindi bababa sa 500,000 pesos. Pwede pang maging non-bailable ang kanyang kaso dahil lampas kalahating kilong marijuana ang nakuha sa kanya. Okay lang po ba? I don't Side know. lang po ni Mark Anthony. I'm sorry, we have no comment for the while. Mike, sa kulungan itong Station 6 ng Angeles City Police, pansamantalang ikukulong si Mark Anthony Fernandez. Pinagbigyan naman daw ng pulisya yung pakiusap ng aktor na mailipat siya sa isang bakanting selda at ang kampo na rin niya ang bibili ng electric fan at folding bed na gagamitin ng aktor. Mike. Maraming salamat, Jun Veneracion.